Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang napakaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. At syempre, for today's video mga bakla, goodbye New Zealand na nga ba? At talagang mahirap na nga ba mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand? At syempre, bago natin umpisahan ang video ito, syempre isang intro muna! So ayan mga bakla, nadagdagan ang aking intro. Syempre thank you so much at shout out sa aking pinsan na gumawa talaga ng additional intro na si Gabrielle at ang kanyang husband. Thank you so much kasi talagang ganda-ganda ako doon sa intro. So ayan mga bakla, no, pagpatuloy natin yung ating tinatalakay, which is yung pagbabago ng rules dito sa New Zealand. So meron akong ginawang video about dun sa batas ng New Zealand. So yeah, kung hindi pa napapanood nyo, scroll nyo lang yung aking channel at makikita nyo yan. At syempre, doon tinalakay natin kung ano nga ba yung mga pagbabago dito sa New Zealand ng immigration. At syempre mga bakla, as in talagang nakakalungkot, as in talagang goodbye New Zealand na nga ba? So ano unang-una, no, as in talagang nung nabasa namin yung bagong rules na yan, as in talagang nakakasad. As in talagang kailangan na namin kumuha ng IELTS, especially kasi mag-renew kami ng contract or mag-renew kami ng working visa. So dun sa pag-renew ng aming visa, so kailangan namin kumuha ng English exam, which is 4 points lang naman yung kailangan namin maipasa. So even na kumuha ko ng IELTS, pero parang tingin ko hindi siya worth it. Dahil after na may pasa namin yung IELTS, bigyan na kami ng panibagong contract. So ang mangyayari is bibigyan lang kami ng 1-year extension ni New Zealand Immigration para makapag-stay dito. 'Di ba mga bakla, parang nakakalungkot naman, 'di ba? 1 year lang ibibigay sa'yo para makapagtrabaho ka at makapag-stay dito sa New Zealand. At syempre, meron talagang as in may mga maaapektuhan talaga ng mga empleyado dito sa New Zealand, especially dun sa mga wala masyadong experience sa housekeeping. Let's say, nagtrabaho ka dito ng 2 years, so kulang pa rin ng 1 year yung experience mo dahil ang hinahanap ni New Zealand Immigration is 3 years experience relevant to sa trabaho mo. So yun talaga, 'di ba, napakahirap. So at least ako meron akong 8 years na work experience, no, na bilang isang housekeeping doon sa Saudi Arabia, kaya hindi naman ako namumblema. Kaso nga lang, nakakalungkot, bibigyan ka lang ng 1-year extension para makapagtrabaho dito sa New Zealand. O diba, nakakalungkot mga bakla. Kasi talaga napapaisip na rin ako kung paano, kung anong gagawin ko, mag-a-apply na lang ba ulit ako sa ibang bansa or laban lang. O diba, ang hangin-hangin. Ang lamig-lamig, nakakaloka, mga baklang hangin-hangin pa. Yan, nawala to. So yan mga bakla, no? Pero meron kami nabasa dun sa Otago Daily Times, as in talaga nawindang talaga ako, as in nawindang talaga kami na para may magaganap na pagbabago. Alam nyo ba na nagkaisa yung mga employer dito sa Queenstown dahil dito yung tourist spot. So nagkaisa talaga dahil mahihirapan sila dahil
mawawalan talaga sila ng mga empleyado pag nagkataon talaga. Kasi according to Madam Immigration Minister Erica Stanford, na as in talagang tatanggalin nila yung median wage, which is requirements din yon sa mga hospitality and tourism para makapag-extend ka ng visa dito sa New Zealand. So as in talagang parang tingin ko na magkakaroon ng something changes. Sana talaga magkaroon. Dahil magkakaproblema talaga pagka nawala yung mga empleyado dito sa mga hospitality and tourism. So mayroong ilan-ilan na matitira, pero kabisihan talaga itong darating na winter, mga bakla, dahil dadagsa na naman ng mga turista. So kailangan na naman ng mga staff, dahil nakalagay doon is 5 to 6 or 4 to 5 months bago makarating dito yung mga hired employer offshore. Kaya ayan, kasi talaga nagkaisa talaga dito yung mga employer dito sa Queenstown, no? Diba mga bakla, hopefully na meron talaga mga pagbabago or there's something changes sa susunod na mga araw. So ayan mga bakla, no? Kung meron kayong mga kakilala, yan mga bakla, no? Kung meron kayong mga kakilala or willing mag-work dito sa New Zealand as teacher, so yan, di ba mga bakla, English teacher. So yan mga bakla, no, pag-apply nyo na dito sa New Zealand, pero wala akong alam kung saan pwede mag-apply na agency. So siguro magtingin-tingin sila sa POEA para at least meron talaga silang mga legit na pwede pag-applyan. As in talaga nangangailangan talaga sila ng teacher dito, hindi man talaga ang teacher dito sa New Zealand. At saka parang pagkakaalam ko, pag nag-apply sila straight residents na talaga sila dito pagdating. O diba mga bakla, as in talagang residente na agad. So yun ang pagkakaalam ko mga bakla, no. At syempre ngayong mga panahong ito, no mga bakla, as in talagang May, June, July, hindi masyadong busy ang hotel. So, hindi masyadong hiring para sa mga hospitality and tourism. So, sa mga nag-a-apply at nangangarap na makapagtrabaho dito sa New Zealand as a housekeeper, room attendant or cleaner, so yan, mga August kayo mag-apply, kasi ngayong mga panahon na ito as in talagang hindi busy ang hotel industry. Yan, as in talagang pagpatak pa lang ng August, ayan mga bakla, mag-apply na kayo ng bonggang-bongga para at least meron na kayong mga advantages. So gandahan nyo lang talaga yung CV at saka yung cover letter. So yan mga bakla, no, kasi talagang ang lamig-lamig yung araw na ito, kinikilig na ako. So yan mga bakla, natapos na naman ang videong ito. Yan, thank you so much. At syempre din sa mga nag-follow sa aking Facebook page, thank you so much. So yan mga bakla, natapos na naman ang videong ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre lagi ko pa sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre ito ang nag-iisa ang napakagandang diwata ng New Zealand na si Jingjing. Thank you for watching and I love you all. God bless.